Naglilihi na si Kapitana. Ako. Kamusta mga kabarangay? Meron na naman tayong kukunin. Mayroon tayong lalagay dito. At syempre pa, kukuha tayo ng mangga. Marami na naman po kaming mga Indian mango ngayon. Pero medyo late na po yung season na to. Kaya lang hindi siya nakasabay doon sa unang season ng mangga. Yung piko namin at saka yung Indian mango, medyo late siya ngayon, inabutan na nga ng ulan, pero ngayon pa lang namin aanihin. May nakakuha na rin kami kahapon, pero marami pa rin kasing bunga ngayon. Ayan, timba talaga yung aking dala-dala. At syempre, paano nga ba naman ang talagang swak na swak sa mga mangga? Kundi alamang. Magluluto rin po tayo ng alamang para naman meron tayong sausawan. Si Daddy D syempre mangunguha ng mangga. Hindi ako. Si Daddy D ang aking kasama sa likod ng camera. Ayan, manungkit na po si Daddy D. Pulutin mo yan. Ako taga-pulot po. Ayan. Tutuldukin po ni Daddy D ang mga mangga. Ganun yung ginagawa niya eh. Huwag masyadong mataas, Dad, ha? Sige. Pulutin ko na lang mamaya. Bahala na akong mamulot. Makikita ko naman yan kung alin eh. Dito tayo. Baka tayo itamaan. Yun. Yun. Sa kabila. Yun. Sa kabila lahat bumabagsak. Sa kabila po ng kubo. Kinakalog-kalog lang ni Daddy D, oh. Yun, yun, yun. Oh, ayun, nagbagsakan. Pulutin natin mamaya. Kasi baka tamaan eh. Nakakatakot sumabay eh. Ayun! Eto kasi, eto po kasi yung marami. Yung sinusundot-sundot ni Daddy D. Yun. Sa baba pa, Dad, ng konti niyan. Marami na magulang. Ha? Marami na magulang. Kaya nga. Pero yung sakto lang rin ang kunin mo, baka hindi natin makain. Yan oh. Yun oh. Yan, kinakalog lang po ni Daddy D. Ayan, makikita nyo. Kung alin yung magulang, lalaglag na kasi oh. Diba? Oh. Oh. Yan. Parang marami na yung dada. Pulot mo na ako. Sige. Okay na yan, tama na siguro yan, Dad. 2 pwesto lang po yun. Ayan, pulutin naman na natin. Itong mga to. Kita-kita naman yung ano po. Yung bago. Kasi bago yung dagta. Ayan, luma yan. Yung mga bago. Bago yung dagta. Ito. Hindi na yan. Ito. Yan, bago yung dagta. Ito mura. Ay hindi, lumang ano, lumang bagsak. Ito, yan mga bago. Ayun. Bago na dagsa. Ang dami. Nabasag. Sobrang lakas ng impact.
nabasag po. Ito. Yan. Ang dami. Ang dami. Yeah. Dito na bagsak lahat. Ayan, ang dami. Luma yan, Tang. Ang dami. Isang timba na naman. Mapaukad naman si Tatang. Takot tayo kapon. Tik na. Ito, Tang. Yan ang hinog. Yun, Tang. Yung malaki. Oo. Yan, medyo hinog siya. Pero hindi siya malambot, Tang. Puro maniba. Ay, malambot. Malambot ba? Pero din ditong ano. Ano ito? Ay, ito, Tang. Parang, Ano? alin ang mas malambot? Pindutin niyo to. Malambot to. Ayan, malambot na. Tama. Natuldok. Tinuldok lang yan eh. Dante, yan isang timba po. Ako po ay namulot lang. Pero hiningal na naman. Dalawang kumpol. Dalawang kumpol lang siya. Kadami na. Eto malambot na po ito. Saka ito malalambot. Ayan tingnan nyo to merong hinog. Gusto ko nga mag-dried mango sana. Merong mga ano na ganon. Kaso, hindi nga siya hinog talaga dapat. Yung hindi siya masyadong hinog. Di ba? Kaso, hindi man nag-aaraw. Ngayon pa talaga. Hindi naman umaaraw. Yun ang problema, hindi siya masyadong umaaraw. Ayan. Siyempre, bago to kainin, mag-alamang muna tayo. Hiningal ako, hindi naman ako yung umakyat. Namulot lang. Nahirapan na yatang yumuko. Matanda na talaga. Aminado na po tayo dyan. Nawahirap ng yumuko. Ayan, pagkatapos si Daddy Ding manguha ng maraming mangga, magluto naman tayo ng alamang para sa ating sausawan, para mag-enjoy na tayo ng kain-kain. Painitin lang muna natin ang ating kawali. Ang ating alamang ay dinadapuan na ng ano. Siyempre meron tayong pork. Yung pork natin ay ano lang, 200 grams. Konti lang po yung pork natin na yan. Pero pag mamantikain natin. Pero syempre paglagay pa rin tayo ng mantika. At ang alamang naman po ay mamantika. Hindi po ba? Ayan, painitin muna natin. Tapos ilagay natin ang ating karne, pero hinaan muna natin ng konti at masyadong malakas siya. Baka naman stainless kasi ito. Mabilis ito masunog. Baka naman masunog ang ating karne. Ayan. Lutuin lang natin hanggang sa golden brown. Lutuin natin. Yan po talaga itong stainless na to. Ilalagay ko siya ng mantika para hindi dumikit yung kabilang side. Medyo tabi po kasi. Isa-isa na lang tayo sa ating kawali. Medyo tabingi ang paa ng ating butane. Tabingi po yan. Okay. Ito po, kapag nag-golden brown yung kanyang mantika, doon na po natin igigisa ang ating bawang at saka sibuyas. At saka po yung ating mismong alamang! Ayan, sinasala ko po kasi yung ano niya, yung kanyang katas. Kaya nilagyan ko ng pinggan sa ilalim. Ayan. Pag medyo nagmanti-mantika na, pwede na nating lakasan ng konti. Takpan natin para mas mabilis uminit ang ating kawali. Halu-haluin po natin para hindi masyadong masunog or manikit ang ating karne. Medyo malaki-laki pa po ng konti yung aking mga hiwa. Parang sabi nga ni Daddy D, parang minudo cut na to. Pero kung halimbawa pong pang commercial or pang benta po ang ating mga alamang, hindi po ganyan dapat kalaki. Mas pino pa, mas maliit pa. Pero liliit pa naman kasi ito ng konti. Pag nag-brown po kasi yan, bago mag-golden brown yan, liliit pa yan. Kasi itong mga taba-taba na yan, liliit pa yan eh. Diba? Pag naluto yan, magiging maliit pa yan. Okay, lagyan rin po natin ng
pampalasa na itong ating karne para may lasa na rin sa sarili. Pumuputok. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin ng konting asin. Siyempre, lagyan natin ng paminta. Pwede na, pwede na. Yan. Lagyan ko ng toyo lang. Pwede na, pwede na. Adobo na. Adobo na po ito maya-maya. Ayan, ganyan. Ito kaya ayaw ko ito paglutuan. Ang bilis niyang makasunog. Hinaan natin ang apoy. Kasi ang aking stainless, ganyan po talaga. Mga masunog, kaya binabantayan ko. Yan, lagyan muna natin dito. Ayan, eto na po yung ating karne. Lumiit na po. Sabi ko na sa inyo eh. O, magmamantika, tapos medyo toasted na po yan. Kasi para hindi mapanis. Kasi yung karne natin, baka naman mapanis pag hindi siya ganyan. Ayan, para na siyang ano, mukhang bagnet. Pero hindi po yung bagnet. Ayan, igisa na po natin ang ating bawang. Igisa na po tayo ng bawang. Dito na rin po sa mantika ng pork natin. Para mas ma-preserve din po. Sa ibang mga, ano nga, especially sa mga Chinese cuisine, yung kanilang pang-preserve, yung lard or yung pork na oil. Yan, ano muna natin. Siyempre, lagyan din natin ng chili. Parang may natin. May chiling konti. Hinaan muna natin talaga ang apoy. Slow cooking lang yan dahil nga madaling masunog ang aking kalan. Nawali pala. Sorry. Tapos isama na natin dyan habang pinalalabas natin yung aroma ng ating bawang at sibuyas. Konti lang po yung sili natin kasi lalagyan pa natin mamaya ng sili oil. Yan. Para talagang grabe yung sipa. Eto lang, ano na. Kanin lang kulang to. Kanin na lang ang kulang. Masarap na to. Super sarap. Laksan na natin ng konti ang ating apoy. Kasi ano naman na. Ito naman na yung ating karne. Lumabas ang aroma. Alright. Lagyan na natin ang ating alamang. Itong alamang natin ay siguro mga ano na lang to. May 1 kilo pa kaya to? Kasi sobra naman yung 1 kilo yung ano, no? So mga 3/4. Nagamit na natin yung iba eh. Sa una lang naman po yan marami. Talaunan ay magiging konti na to. Tapos kapag medyo natutuyo-tuyo na po, medyo nagda-dry siya, yung mapapansin natin na magda-dry siya, mag-a-add po tayo pa konti-konti ng mantika, ng oil. Kasi kailangan po ang alamang ay hindi dry. Talaga pong may mantika po yan para ma-preserve. Kasi yan ma-preserve, hindi yan tatagal kapag ano lang. Pero yung iba dinadaan lang sa sobrang alat. Pero ayaw po natin ng sobrang alat kasi. Kaya mas gusto natin yung home cook na mga alamang para at least controlled natin yung salt. Yan. Pakulin po muna natin yan. Yan po ay magkakaroon pa ng konting tubig. Tapos mamaya po ay unti-unti nating dagdagan ng mantika. Natin mapampalasa. Medyo masikip lang ang aming table.
Lagyan natin ng toyo. Dito na natin anihin, sukatin. Hindi na masyadong madami. Kasi maglagay pa tayo mamaya ng salt kung sakali man. Maglagay din tayo ng ating liquid seasoning para may pampasarap additional. Lagyan pa natin ng paminta. Ay, kasarap na to. Saka yung ating palaging dala. Yung supot. Yung aking magic supot. Kailangan talaga dala yung magic supot. Ito po ay malinis na kutsara. Naglalaglaga na po ang ating mga kagamitan. Lagyan natin ng powder. Dahil yan naman ay sarili natin. So, sarili din natin ang dapat masunod sa panlasa natin dyan. Lagyan natin ng iba't ibang mga sangkap. Yan. Magtulog ka. Magtutubig talaga yan, pero kailangan natin yan medyo tuyo-tuyuin mamaya. Ang halo-halo ba naman ang paminta at saka paprika, saka yung garlic powder. Hatching talaga ang ano nun. Hatching talaga tayo. Yan. Nagtutubig pero matutuyo-tuyo po kasi yan. Lagyan natin mamaya ng additional na lasa kung matabang pa. Matabang pa to talaga. Konti pa lang naman nilagay natin kasi. Yan, takpan natin. Takpan muna natin. Ayan, nakapagdagdag na po kami ng mantika at malapit na pong maluto. Kasi medyo matagal po pala ang pagpapakulo talaga na to. Matagal ang cooking process pero naka-slow cooking lang po tayo. Dagdagan pa natin ng olive oil para may kakaiba pang lasa. Tapos lagyan na po natin ng suka. Ito po ay ano rin kasi ng nakakadagdag ng preservative. Parang preservative natin siya. Dalawa lang siguro, no? Or tatlo. Dalawa na, tama na yan. Ano naman ang suka. Powerful naman ang suka. Saluin natin ng konti. Ayan. Malapit na po ito. Actually, luto na ito. Pagkaano lang ng suka. Ayan. Huwag na natin masyadong haluin para maluto yung suka natin. Takpan natin muna. Ayan. Ayan, tingnan natin. Ayan, luto na! Luto na po ito. At mapipreserve na yan dahil nagmamantika na. Pati ang ano natin, no? Hindi lang yung karne. Siyempre pa, patayin na natin ang apoy. At kahit mainit pa to, sumausaw na tayo ng ating mangga. Iyon ang purpose natin dito muna ngayon. Pang mangga. Kakain kami ng mangga ni Daddy D. Dito lang muna yan. At magbabalat tayo ng mangga. Kaya, lipat tayo sa kabila. Lipat tayo dito sa ating mangga. Kailangan natin magbalat. Ito na po yung ating mga mangga. Titikman muna natin kung ano ang verdict para sa ating mangga. Siyempre, yung mangga ang katapat na to. Though talagang pwede siyang pang-ulam kasi hindi naman natin inalatan. Dapat mga 2 kilong karne nilagay mo. Kaya lang yung karne ko. Ang dami pala nung alamang yung karne ko. Nahiya naman yung alamang sa dami ng karne ko. Tikman natin. Sabi ko, pag uulam kami, haharapin namin yung karne. Pag sasawsaw, hindi naman kailangan ng karne.
Grabe. Satisfying. Pag ikaw mismo ang gumawa ng sausawan, ikaw nanungkit na mangga, though hindi man ako nanungkit na mangga, sarap. Sobrang the best talagang kapartner niya to, no? Kain po tayo. Hindi pa ako naglilihi, ha? Baka may magsabi. Naglilihi na si Kapitana. Ako. Expired na. Ha? Expired na po yan. Hindi na maglilihi. Expired na. Sarap. Sakto lang po yung alat. Hindi sobrang alat. Hindi magsusugat yung aking gilagid. Kasi pag magkasama na yung alat, tapos acid pa to, sureball yung gilagid. The best. Masarap. Pero kung gagawa po ulit tayo, dadagdagan ko yung karne. Kasi kakapain ko po pala dito yung karne. Baka hanapin ni Otep. Sabi mo may karne. Di ba, Ale? Ilalagay na lang to sa binagoongan para may karne talaga. Pero the best to siguro sa binagoongan. Kasarap. Sarap niya. Kasi gusto ko yung ganyan lang. Hindi talaga masyadong sobrang alat. Kasi po, di ba, ang asin kasi yung top 1 talaga nagpapapreserve dito. Kaya tayo naman may mantika naman, may suka. Saka hindi naman natin to kakainin ng sobrang tagal. Kumbaga, hindi tayo mauubos ng sobrang tagal-tagal. Mauubos natin to agad. Ayan. Craving satisfied. Ang dami pa po ito. Pag bakasyon lang po kasi talaga ako nakakain ng mga Indian mango. Hindi pwede. Nga-detox po kasi ako dyan. Kaya hindi po pwede siyang kainin pag may pasok. May problema talaga ako sa school. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Sana po ay nangasim din kayo at nagluway-luway sa aking kinakain. Ulitin ko po, hindi ako naglilihi. Ayan, thank you so much po. God bless po and keep safe. Bye! Si Daddy di po kasi laway na brisan mo.